mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagkano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niluog ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat sa kanyang nangako. Kaya sa tao ay tuturing na halos patay na, ay nagmula sa lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at buhangin sa dalang pansin. Ang salita ng Diyos. Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot o tingkawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagpili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lubutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi kukulangan, sapagkat do'y walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tama. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, patutulugin sila sa haba at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng punong sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo ay dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay ng sa iba ang mga alipin ng kanilang pagkain sa karapatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag tinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit, kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago bumalik ang aking Panginoon, at sinimulan niyang bubugin ang ibang aliping, lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing.
Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Noong higpit ng parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Alagad ka bang matino o balasubas? May isang kwento, mga kapatid. Pagkatapos ng morning mass at matapos kumain ng pare sa agahang inihanda sa kanya ng parish, palabas na siya ng opisina ng parokya ng simbahan nang salubungin siya ng isang matandang babaeng nakasimangot at masungit. Tinanong nito ang kanyang pangalan. At matapos niyang sumagot at ibinigay ang kanyang pangalan, bigla na lamang siyang tinalikuran ng walang pasabi ng masungit na matandang babae. Ramdam na ramdam ng pari ang galit at pagkainis nito dahil malilate na raw pala ito sa kanyang mga malilate na raw ito kasama ang kanyang mga churchmates sa isang event sa katedral na pupuntahan nila. Hinintay nila ang pari dahil sasabay sila sa parish car, ang parehong sasakyang inakala ng pari na siya lamang ang ihahatid. Sa totoo lang, walang kamalay-malay ang pari na may iba pala siyang kasabay na ihahatid din ng parehong sasakyan ng parokya. In other words, hindi kasalanan ng pari na nagsabi sa kanya. Dahil ang pari ang pagkahin at pagkayamot ng matanda at maging ng mga kasamahan nito kapag sa ng sasakyan, nabuti na lamang ng pari na bumaba sa gate ng subdivision at lakarin pauwi ang kanilang bahay pari, bit-bit ang mga alay sa misa. Diba? Medyo mahirap yun. Sa isip niya, baka nga nakakaabala na siya sa mga kababaihang nagmamadaling makarating sa katedral ng umagang iyon. Later, napagkalaman ng pari mula sa parish secretary na ang masungit na matandang babae ay isa palang katikista. At maging ang kanyang mga kasama ay katikista rin ng parokya. Ibig sabihin, sila ay mga lingkod simbahan o mga alagad ng Diyos na aktibong gumagawa ng mga bagay-bagay sa simbahan. End of the story. May part pa sana pero ganda lang tayo. Mga kapatid, lahat tayo ay kumutusin ay mga alagad ng Diyos. Ngunit nahahati tayo sa dalawang pangkat. Pangkat ng mga matitino at tapat na alagad at pangkat ng mga bulangpol at abusado alagad. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagpuri ng tao sa kanyang matapat at maingat na alagad. Samantalang ang alagad na pabaya at mapagsamantala ay natulan at pinarusahan. Ngayon, ito ang tanong sa ating lahat. Alin tayo sa dalawang pangkat ng mga alagad ayon sa kwento ni Jesus? Matino o abusado? Kayo lang makakasagot niyan.
Pero huwag mag-ilusyon na lahat tayo ay matitinong alagad. Dahil sa ulo pa lang matigas na ang ulo natin. Tayo ba ay mga alaga na matino, alerto, at may malasakit? O baka naman, pasado pa tayo sa pagiging abusado at habol? O baka mas malala pa, tulad tayo ng talagang masungit at na maliban sa masungit, mapagmataas pa, ngunit nag-iilusyon na mabait at kaaya-aya sa mata ng Diyos, pero hindi naman pa. Bakit mahalaga ito, mga kapatid? Because when we serve God, we ought to think less of ourselves and more of others. Kasabay din ito, which is also very important, ang pagkakaroon ng pagpapakita natin ng mabubuting asal at mabubuting ugali at kagandahang mga kalooban. Diba? Aanhin po natin ang pagiging aktibo sa simbahan kung hindi rin naman tayo nahubo sa mga values or virtue ng Ebanghelyo. Aminin natin, marami tayong kakilalang ganyan. Dasal ng dasal, simbahan ng simbahan, palaging halos inaaraw-araw ang simbahan, pero ang gagaspang ng mga ugali. Di ba? Yung mga tumawag, malamang may kakilala. Pero huwag masyadong magturo sa iba, baka isa ka dyan. What use is it, mga kapatid, to be God's servant if we are not informed in the values of God's kingdom, in the values of Jesus Christ? Mga kapatid, tandaan natin, ang pagiging matinong alagad ng Diyos ay nakakailangan ng tamang pagkakalaga ng ating yamanan, sabi sa Panginoon ni Jesus. Sabi ng Kristo, kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Kaya naman, may mga pagdududa ako sa mga lingkod ng simbahan na andal kami, pero nasa welcoming committee. Kundi naman ang welcoming maspang ang mga ugali, chismosa number 1, chismoso number 1, diba? Walang kasundo sa church organization, sa sobrang gaspang ng ugali. May mga ganyan. And mostly, values of the gospel sa pakikitungo sa kapwa. Baka kasi, hindi sa langit nakatuon ang kanilang puso o kayamanan, kundi sa makamundong interes lamang. Tandaan din po natin, mga kapatid, na malaki ang inaasahan sa atin ng Panginoon bilang mga alagad. At sabi niya sa ating Ebanghelyo, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin o sisingilin ng maraming bagay. Church servant ka ba? Baka sabihin mo, ay buti na lang, hindi ako sumali sa organization ng simbahan. Whether aktibo ka, kapatid, o hindi, lahat tayo ay alagad ng Diyos. Church servant ka ba? Alagad ka ba ng Diyos? Pues, mag-ingat ka dahil malaki ang sisingilin sa iyo pagharap mo sa Diyos. Lalong-lalo na sa pagganap mo sa iyong paglilingkod sa simbahan niya. Mga kapatid, pinaalalahanan din tayo ngayon ni Jesus, maging handa kayo at sindihan ninyo ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga alagad na naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, hating gabi man siya dumating o umaga. Isang paanyaya po ito, mga kapatid, sa paghahanda hindi lang sa panglabas na anyo, kundi maging sa kalooban. Hindi lang sa gawa, kundi pati na rin sa ugali. Tayo ay mga alagad ng Diyos, hindi ng ating sarili. Uulitin ko,
Tayo ay mga alagad ng Diyos, hindi ng ating sarili. At kapag ang isang lingkod simbahan o lingkod ng Diyos ay magaspang ang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa, mayabang, mapagmataas, malamang hindi talaga Diyos ang pinaglilingkuran niyan, kundi ang kanyang sarili at sarili interes. Pagpalainawan tayo lahat bilang alagad ng Diyos. Magsitayo na. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, na kaming maging laging masigasig para sa higit na ikarangalan mo at sa kapayapaan ng sanlilikha. Buong puso kami humihiling. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, tawagan mo si Papa Leon, ang mga obispo, pare, diakono, at kami mga laico ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga taong aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan ng pangkalahatan, magharinawa ang katotohanan sa kanilang mga puso at isip. Manalangin tayo. Para sa mga dumaranas na matinding hirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at makababalik sa iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuhan nila upang madalulan ng tulong at kalinga sila mga naghilikahos. Manalangin tayo. Para sa mga mahal namin na mayaba, yakapin mo sila mabalik sa walang hanggang pagtatalima ng iyong puso. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Manalangin tayo para sa intensyon at pasasalamat ni Nagarin Kakaraos, Makayan Family, Ausina Family, Rene Principian Family, Teresita Togilida, Celia Kabuatan Family, Rose Alpio Family, Relosa Family, Lea Shertuan Family, Imasowit Family, at Villanueva Family. Manalangin tayo. Sa pamilya na Arroyo at Anumali Bagayan, Joey Gagos, manalangin tayo. Para sa mga kaluluwa ni Marilyn, Marilyn, Jesus, Elderio, Consuelo, Patera, Joseph, Chinalin, Giselle, Linus, Lea Day, Ruel, Andres, Miguel, Pia, Julia, Elgin, Cesaro, Dorothy, Fermin, Asunción,
Pablo Consolacion Aniano Anosencio, Fructosa Vector, Primitiva Socorro, Maurita Jaime, Roel Gaudencio, Victoria Antonio, Beth Lourdes, Baby Angel, Tribon, Luz, Clemencia, Rolando, Ricardo, Filimon, Albert, Ana Maria, Baby Angel, Pedro, Rodolfo, Rosalie, Vicente, Hermi, Salon, Andres, Alejandro, Happy Brother. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami lubusang makasalo at mailigtas. Tulutan mong maging